Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagsakmal ng unang prinsipe kay Harmon at sinabing nagdesisyon na ba daw ito na lumipat ng kakampi dahil malapit na siyang mamatay. Pero mukhang nagkamali si Harmon na kinampihan sa oras na ito dahil si Allen ay isang hangal na bata. Habang mas lalo pa nitong hinawakan sa kwelyo si Harmon, sinabi pa ni Luan na malabo daw na ang isang hangal ay magiging susunod na Holy Emperor, pero sumigaw na si Harmon dito. At sinabing mukhang napasobra na naman si Luan dahil nagdurugo na naman ito. Sa mga narinig, labis naman itong ikinagulat ni Luan dahil wala man lang galit sa tono nito kundi pag-alala ng isang tauhan. Agad naman na iniba ni Luan ang kanyang pakikitungo nito at nagsabi na sobrang bait parent ni Harmon at humingi ng pasensya. Kaya binitawan na ito ni Luan at sinabi ni Harmon na wala na dapat pang ihingi ng tawad dahil wala sa kanilang dalawa ni Allen ang may kasalanan. Dahil siya mismo ang may kasalanan sa pagkamatay ni Prinsesa Eulacia. Dahil doon para siya ay makabawi, susundin niya ang kahit anong utos para ipanatili ang kanyang posisyon. Tugon ni Luan na mamamatay sana silang lahat pero nakaligtas pamang sila dahil may mga tropa silang nakaback up. Pero dahil may sumpa siya sa kanyang balat, mahahalin tulad na siya sa isang patay ngayon at mga narinig malungkot naman na nakikinig si Harmon dito. Pero bigla niyang tinawad ang prinsipe na ikinalinggan naman nito. At sinabing hindi ba niya gusto ang kanyang batang kapatid ang ikapitong prinsipe, at sa walang pag-alinlangan na sagot sinabi niya na halata naman ang hindi niya pagkagusto dito. Dahil binigyan nito ng kahihiyan ng buhay na binigay sa kanila ng kanilang ina, pero sumagot si Harmon. Na paano kung ang ikapitong prinsipe ay nagpapanggap na isang hangal para makaganti at itinatago nito ang tunay niyang intensyon. At para maisakatuparan iyon, nagpapanggap siya upang mapalayo sa kastilyo at bumuo ng lakas. Habang pinapatuloy ni Harmon ang kanyang mga sinasabi, tinawag naman siya ni Luan. At sinabihang may lagnat ba daw ito, at kung may lagnat nga ito dapat lang nitong magpahinga. Pero sumagot lamang si Harmon na may kailangan pa siyang susundin na mga utos galing sa Holy Emperor at patungo siya sa Lonia Estate. Malumanay naman na sinabi ni Luan na kung iyon ang utos ng Emperor. Sabay lingon sa kanyang gilid habang may malungkot na mga mata na mukhang oras na sa hangal niyang kapatid na balik sa kastilyo. Lumipat ang tagpo sa Lonia Estate at nakalipas na ang 3 linggo mula noong magkaroon ng Wave of Death. Makikita sa lugar na may isang tao na nagpupala at nagrereklamo kung hanggang kailan pa niya gagawin ito. At iyon si Grill na humahawak sa kanyang likod habang nagsasabing matapos niling maglinis at ayusin ang sira sa buong lugar, sa wakas maaari na din itong tawaging bayan. At galit siya dahil wala man lang siyang kompensasyon sa mga nasira. Kaya naisip niyang wala ba sa batas na dapat silang magtulungan sa gipit na sitwasyon, at dagdag pa niya na hindi niya maaaring iwanan si Charlotte sa lugar na ito ng mag-isa. Pero bigla siyang napalingon sa kanyang gilid at nagtaka kung ito ba ang mga naiwan ng mga undead, at mukhang si Theo ang naglagay nito dito. Habang sa kanyang pagmamasid dito, may napansin siyang kumikinang sa loob ng kahon. Bigla namang pumasok sa kanyang isipan na kung ito ang mga kagamitan ng mga undead daang taon na ang nakalipas, sigurado siyang wala na itong mga may-ari ngayon. Kaya namuuna sa kanyang muka ang pagkahapit at naisip pa niyang panasan niya na lang ito para magmukhang bago ulit at siya na ang magiging bagong may-ari nito. Bago niya kunin ang lamang ng kahon, lumingon muna siya sa kanyang gilid upang siguraduhing walang nakakita sa kanyang gagawin, sabay umupo dito. Habang kinuha ang mga kayamanan, sinabi pa niya na tinulungan niya naman ang mga tao sa bayan, kaya pwede na rin ito para sa magiging kabayaran. Pero sa kanyang paghahalungkat sa kahon, may napansin siyang papel na mukhang luma na, pero ang pinagtaka niya ay hindi ito nabubulok sa tagal ng panahon. Tinignan niya ito at natanong kung ito ba ay mamahaling bagay. Lipat kay Charlotte na tinawag si Allen na kailangan pa ba niyang kumuha ng pagkain para rito, sumagot naman si Allen na wag na. Habang nagpapatuloy si Allen sa kanyang pagkain, sinabi niya na nalgayon lang siya nakakain ng ganito karami. Sinabi naman ni Charlotte na dahil ito ay nagtrabaho ng labis sa nakalipas ng 3 linggo, sinabi ng doktor na dapat lang itong kumain ng marami. Sumang-ayon naman si Allen dito at sinabi pa daw ng doktor sa kanya na para daw makabuo siya ng mataas na stamina. At biglang naging seryoso si Allen dahil sinabihan pa daw siya ng doktor na isang milagro daw ang kanyang pag-aisang dahil tinanong siya nito na ilang holy energy ba ang nagamit ng ating bida.
Bumalik naman ang tagpo sa nakaraan noong pumasok pa ang doktor sa kanyang silid at sinabing ang pagkakaroon ng pagkaubos ng holy power ay maaaring humantong sa pagiging disable ngunit sa di mapaliwanag na dahilan ito ay gumaling sa pamamagitan ng holy power at mga gamot kaya matatawag itong milagro. Dagdag pa ng doktor na gumaling na nga ang ating bida pero ang katawan nito ay pagod pa din kaya dapat lang nitong ebenda at mananatili hanggang sa gumaling ito pero nagtanong naman si Allen dito na para na siyang bangkay sa kalagayan niyang ito. Habang tinali ni Charlotte ang mga benda sinabi ng doktor na bakit daw nagsasabi ng mga walang kabukihang bagay si Allen at ito din naman ang pinakamahusay na pagpapagaling. Pero biglang nabanggit ng doktor na kung pag-uusapan ang pagiging bangkay yan daw ang mailalarawan niya sa taong nasa tabi ni Allen. Sa mga narinig nagtaka naman ang dalawa dito. Pinaliwanag na ng doktor ang kanyang napansin kay Charlotte at noong wala pang malay si Allen ay ginamo din niya ito at tinanong niya na pinakita na ba ni Allen ang holy power at mana dito. Pero sumagot naman si Allen ng tanong kung may mali ba dito at may problema ba dito. Sumagot ang doktor na sa mga kadalasang kaso ang taong makakaranas nito ay magiging disable o maaaring humantong sa pagkamatay at ang kanyang ikinagulat kay Charlotte ay hindi common sa mga tao ang mag-evolve. Sa nakikita niya dito may kaparehong kaso na ang nangyari at ito ay nangyari sa Holy Emperor mismo noong nakalipas na 50 na taon. Habang ang Holy Emperor ay nasa coma ay matapos talunin ang Necromancer King na si Amon ang kanyang katawan ay nasira dahil sa mana at holy power na nagtagpo at narinig niya na ginamo ito ng paulit-ulit at hanggang nag-evolve ito at lumagpas na sa limitasyon ng tao. Dagdag pa niya na kaya daw natalo ng Holy Emperor ang Necromancer King ay dahil mayroon itong superhuman na katawan. Kaya natanong niya kay Allen na ito din ba ang nangyari kay Charlotte sa mga narinig nagtinginan naman ang dalawa na parang walang ideya sa isa't isa. Kaya sinuri ni Allen si Charlotte at nakita niya dito na may superhuman nga itong katawan napansin naman ni Charlotte na nakamasid si Allen sa kanya kaya tinanong niya ito kung anong mali at sa isip-isip niya ay ang taong may ganitong katawan ay dapat sa isang bayani hindi tulad niyang mukhang lampa. Iniba naman ni Allen ang usapan at sinabi niya kay Charlotte na kumuha ito ng aklat dahil nababagot siya. Habang kumuha na si Charlotte ng mga aklat para kay Allen si Allen naman ay napapaisip na mabuting nakuha niya ang bungo ni Amon pero ang rebound effect nito ay masyadong malubha. Na hindi kaya ng kanyang katawan at kung iisipin mas madaling gamitin ang holy power ngunit mahirap itong gawin dahil magkaiba ito sa mana. Nakuha na ni Charlotte ang aklat at sinabi ni Allen na magsimula muna siya sa mga teorya. Ang nakuhang aklat ni Charlotte ay ang teorya patungkol sa magic mula sa Holy Emperor at Holy Power at Revival ang pag-aaral sa muling pagkabuhay na isinulat ni Rafael Astoria. Habang pinagmasdan ng aklat napahanga si Allen dahil nakasaad ang lahat ng detalye sa aklat na ito. Ngunit napuna niya ang labis na pananampalataya ni Rafael sa goddess na si Gaia at para daw itong kulto. Pero pinapaliban niya na iyon at kailangan niyang matutunan ng mabilis ang magpag-control sa holy power at paano gamitin ang kanyang mga zombie. Hindi pa siya nakapagsimula may kumatok naman sa labas na pinto at pinatuloy ito ni Allen. Ito pala si Harmon at sinabi ni Allen na nagtaka pa siya kung sino ang kumatok sumagot naman si Harmon na sa wakas nagising na ito. Sumagot din si Allen na ilang araw na siyang nagising at narinig niya pumunta si Harmon sa kastilyo at hindi niya inaasahang balik ito ng maaga subalit sinabi naman ni Harmon na kaya siya bumalik agad dito para maghatid ng balita at sa mga narinig nagtaka naman si Allen. Pero napaisip si Allen na si Harmon ang couple na ito ay binigyan siya ng gantimpala noong natalo niya si Morgana. Kaya kumislap na ang kanyang muka at naisip na ang mga gantimpala na kung ito ba ay pero o isang bakasyon. Habang patuloy na kumislap ang kanyang muka sinabi ni Harmon na ang Holy Emperor ay inutusan siya. Napabulaykan sa palasyo si Allen at sa mga narinig parang tinabyunan ng buong gusali si Allen at nawala ang kanyang saya sa muka. Nagpapatuloy ang tagpo sa isang pinto na isinara ng malakas. At makikita si Harmon sa labas nito na walang magawa. Sa loob naman ay si Allen pala ang nagsara nito at patuloy pa din si Harmon sa pagkumbinsi kay Allen at napapasabi na si Charlotte na mukhang may tumatawag dito sumagot naman si Allen na wag na itong pansinin. Habang pinapatuloy ni Harmon ang pagtawag kay Allen tinanong naman siya ni Charlotte na bakit ayaw niyang bumalik sa palasyo sumagot din naman si Allen na bakit kailangan pa niyang babalik sa delikadong lugar na iyon.
Pero biglang naalala ni Allen ang pangyayari na sinabi ni Morgana na alam niya kung sino ang gustong pumatay sa kanya kaya wag na siyang patayin nito at napaisip siya na hindi niya pa rin alam kung sino ang nasa likod ng kaso ni Morgana. Pero si Charlotte naman ay napapaisip sa salitang delikado na nabanggit ni Allen. Sinabi naman ni Allen dito na titigil din yan kaya wag na niya itong pansinin. Ngunit nung matapos ang araw na iyon habang nagbabasa si Allen bigla na lang sumulpot si Harmon sa bintana habang tumawag sa kanya. Pati sa kanyang pagkain nilagyan ito ng sulat na may nakasaad na kailangan talagang sumama ni Allen sa kanya sa patungo sa palasyo. Hanggang sa pagtulog hindi pa din siya tinatantanan niyo at namumula na ang kanyang mata. Natahimik naman si Harmon nung may lumabas sa pintuan. At ito si Charlotte na may dalang mensahe mula sa prinsipe at sa mga narinig na nabik naman si Harmon. Pero nawala ang kanyang pananabik nung sabihin ni Charlotte na lumayas daw ito at baka mahagisan pa niya ito ng asin. Iniba naman ni Harmon ang usapan at nagtanong kay Charlotte na uuwi na ba ito at sumagot naman si Charlotte ng oo at kasama niya ang kanyang stepfather sa paupuhang bahay sa labas ng kastilyo. Nag-alok naman si Harmon na ihahatid niya ito dahil gabi na pero tumanggi si Charlotte. Nilinaw naman ni Harmon kung bakit niya ito ihatid sa kadahilanan na gusto niyang malaman ang rason kung bakit siya patuloy na tatanggihan ng prinsipe kaya sumang-ayon naman si Charlotte na ihatid siya. Habang nasa daan tinanong ni Harmon na may narinig ba siyang rason patungkol sa pagtanggi ng prinsipe sumagot naman si Charlotte na narinig niya na ang palasyo daw ay delikado at ito ay pinagtaka naman ni Harmon. Pero sinabi niya na totoo na ang posisyon ng prinsipe sa palasyo ay hindi maganda ngunit. Pero hindi na pinapatuloy ni Charlotte ang pakikinig niya at napaisip ng malalim na inaasahan na niyang ang relasyon ni Allen sa kanyang kapatid ay hindi maganda at bilang isang tao na naglilingkod dito. At kung malakas lang sana siya sa kasalukuyang siya pero hindi niya natapos ang kanyang pag-iisip dahil tinawag siya ni Grill. At sinabi nitong na late ito nang uwi pero napansin niya si Harmon na kasama nito. At makilala din siya ni Harmon at tinanong tumulong din ba ito sa labanan gaya ng ginawa niya kay Morgana agad naman na sumang-ayon si Grill dito at natural lang na tumulong sa mga taong nahihirapan. Papasok na sana siya pero sinabi ni Harmon na pwede ba daw nitong ailahad ang kanyang mga nagawa sa labanan. Habang nag-usap sa labas sinabi ni Grill na nakapatay lamang siya ng 50 na mga zombie at si Charlotte ay pumasok na sa loob at di na pinansin ang usapan. Dagdag pa ni Grill na nagawa din niyang naputol ang kamay ng vampira pero bigla namang nagulat si Charlotte dahil may nakita ito. Kaya tinanong niya kay Grill kung ano ito na ikanalingon naman ng dalawa. Ang tinutukoy ni Charlotte ay ang isang dokumento na ngayon lang niya nakita sumagot naman si Grill na ito ay isang talisman na tinagi niya at ngayon lang niya nilabas. Habang nanginginig na nagsasabing mukhang luma na ito kaya nilabas niya muna pero si Harmon ay napapaisip kung ito ba ay isang dokumento ng pamilya. At nagulat niya sa nakita dahil may selyo pa. Ito ng pamilyang Herreyes. Ang Herreyes family ay isang pamilyang nagpo-protekta sa hilagang bahagi ng Lonia Estate 50 na taon na ang nakalipas. At ito din ang pamilya na naubos sa isang laban ng kamatayan laban ng Necromancer King na si Amon. At sila ang pinakatapat sa Holy Emperor higit sa sinuman at laking ipanagtaka ni Harmon na kung bakit nandito ang dokumento ng isa sa pinakamatapang na pamilya sa lugar na ito. Pero mas lalo pang nagulat si Harmon sa kanyang iniisip. Baka ang dalawang ito ay ang mga nakaligtas sa pagkaubos ng pamilya. Dagdag pang pag-iisip ni Harmon na ngayon alam na niya kung saan ito nakuha ang lakas ng dalawa at kahit na sila ay nagtatago dahil sa pagkawalan ng kanilang pamilya tinulungan pa din nila ang prinsipe kahit walang nakakaalam. At higit sa lahat hindi pa din matitinag ang kanilang debosyon sa Holy Emperor. Nagsalita naman si Harmon na naikinalinggan ng dalawa. At ang sinabi nito ay nirespeto niya ang kanilang sekretong misyon sa paglilingkod nila sa prinsipe at sa mga narinig nagtaka naman ang dalawa sa itinura nito pero ang lahat ng iniisip niya ay isa lang palang hindi pagkauunawaan. At sinabi ni Harmon na tanggapin nila ang kanyang liham rekomendasyon at ito ay labis na ipinagtaka ni Grill. Maaari pa nitong mapaunlad ang kasanayan ng kanyang anak at mananatili sa tabi ng prinsipe. Ang ibig sabihin ni Harmon ay magsulat siya ng liham ng Holy Knight's Recommendation Letter na ikinagulat naman ng dalawa. Nauutol naman na sinabi ni Grill na maaari bang pumunta si Charlotte sa palasyo sumang-ayon naman si Harmon dito at maaari pa silang makakuha ng titulo ng isang maharlika.
At kung gusto ito ni Charlotte maaari niyang matutunan ang swordsmanship ng imperyo at sa kanyang narinig labis siyang nagulantang dito. At dahil dito maaari na din niyang magtulungan ng malaki ang prinsipe. Sumagot agad si Charlotte nang walang paligiloy-ligoy at sumang-ayon itong sumama. Pero kung magiging isa siyang Holy Knight at maging malayo sa prinsipe hindi na siya sasama kung ganun kaya napasabi na si Harmon na ang pagbatay pala sa prinsipe ang misyon nito. Sinabi din niya na magpulersage din siya para bantayan ang prinsipe kasama si Charlotte. Napaisip na si Harmon na kailangan niyang gawin lahat ng kanyang kaya upang maisama niya ang Herreys family at ang ikapitong prinsipe sa palasyo. Lumipat ang tagpo sa silid ni Allen na sinabihan niya si Harmon na pupunta na sila ng palasyo at sa mga narinig na gulat naman ito dahil biglaan ang kanyang alok. Habang nasa daan tinanong ni Harmon ang prinsipe kung bakit nagbago ang isip nito. Hindi naman sumagot si Allen subalit nagtanong lang siya anong ibig sabihin ni Harmon sa bakit at sumagot naman si Harmon na kahapon lang ay pinagsarhan siya nito ng pinto dahil ayaw niyang pumunta doon. Pinaliwanag naman ni Allen ang kanyang dahilan. At ito pala ay dahil sa librong nabasa niya kahapon. Habang siya ay nagbabasa patungkol sa ideya ng paggamit ng holy power pero wala itong kadugtong. At ang paraan para makita ang kadugtong ng aklat ay sa pamamagitan ng pagpunta sa Royal Library at sa mga rason ni Allen tinanggap naman iyon ni Harmon. At nadabi din niya kay Allen na mukhang nag-aaral ito ng maigi sa kanyang mahika sumagot naman si Allen na hindi naman gaano pero naging interesado lang siya ng kunti. Dagdag pa ni Allen na kung makapunta lang siya doon mamaliitin lang siya ng mga tao kaya lock niya na lang ang kanyang sarili sa loob ng library. Sinabi naman ni Harmon na hindi niya matatanggi yun ngunit ikalmo lang ni Allen ang kanyang sarili dahil matagal-tagal na din itong hindi nakapunta sa Lawrence's. Ang lungsod na mas mayaman pa sa lugar ng mga patay. Kaya marami pa itong mga bagay ang Mainjoy sa lugar. Nakaabot na nga sila sa lungsod at namuo ang bahagyang saya sa muka ng dalawa habang nakatanaw mula sa loob ng carwahe. Napasabi naman si Charlotte na mas marami ang tao dito kaysa sa nayon agad naman na mayabang na sinagot ni Harmon ang babae at sinabing dahil ito na ang capital city at mas naging maganda ito mula noong umalis si Allen dito. Kaya tinanong na ni Harmon si Allen na nagustuhan ba nito ang lugar na kanyang pinanggalingan pero sa di malamang dahilan biglang natahimik si Allen sa loob ng carwahe. Pero nagsalita din naman ito na ang lugar na ito ay mabaho at sa mga narinig labis naman na nagulat ang dalawa. Kaya nagtanong na si Allen kay Harmon. Habang tinatakpan ng ilong sinabi ni Allen na wag ba daw nitong sabihin na ang capital ng Holy Kingdom ay may nakatirang mga undead.